'di ba earlier we talk about yung mga internal tsaka yung mga external, 'di ba? Parang natap natin yung mga word na internal and external. Now, we're going to discuss sino yung mga gumagamit ng users or gumagamit of accounting information. Okay, so dalawa lang yung classification niya, information. Okay, dalawa lang yan. We have internal, tsaka yung external. Siyempre, let's start with the internal. Mag-brown tayo. Okay, so sa internal, ito yung mga nasa loob ng business, inside the business. So what does it mean? Yung mga owner or yung mga entrepreneurs, nalilito ko lagi dito. Okay, sino pa? Yung mga managers, employees, yung mga auditor. Siyempre, internal to ha. Internal naman yung pinag-usapan natin. Auditor, yung mga accountants, or yung mga budget officers. Okay. So, next we have yung namang mga external na mga tao. External users, outside siya ng business. Kapag internal, syempre nasa loob, inside. Papasukin nyo kasi gabi na. Ang external naman ay outside. So, sino-sino ba ito yung mga external users? Okay, ito na pala, sinulat ko na pala kanina. So, ito yung mga potential investors, yung investors or yung mga potential investors. Sige, kaya nyo na yan, adjust nyo na yan. Creditors, suppliers, yung government, laging may cut tong mga to eh. So, ano yan, yung government, yung BIR, tsaka yung mga regulatory, pagkasyahin natin. Agencies. Saya talaga, mas masaya pala to kaysa naka-PowerPoint. Customers, tsaka yung mga public community. Yung mga public or yung community. Yan. Okay, so ang users of accounting information, ito yung mga tao na gumagamit. Siyempre yung user, yung mga tao, people. People that use accounting data. Okay, so let's dive in some different user ng accounting information. So first one, yung mga owners or yung entrepreneurs. So anong gawa nila? Okay, ang purpose nila dito is my business profitable? Ayan, kikita ba ako dito? Ano pa? Should I invest more or stop? Okay. So ang mga owners o yung mga entrepreneurs, gagamit sila ng accounting para magkaroon ng yung mga accounting reports para ma-judge ma-judge yung performance ng isang business o ng business na ginagawa nila. Okay? So, yung mga managers naman, kailangan nila, anong ginagawa ng mga manager? They plan the budget. Discuss na natin to kanina eh. Pero ulitin lang natin. They plan the budget or budget. They control. Ano kinokontrol nila? Yung i-compare niya or kokontrolin niya yung actual na budget versus dun sa budget. So, idea na budget versus sa actual. Tapos, si manager na din yung magde-decide. Ayan, sinabi na natin earlier sa module 2, so si manager yung nagde-decide kung mag-expand ba tayo, magka-cost ba tayo ng cost, or mag-change tayo ng strategy, manager. Si employee naman, anong ginagawa niya lang? Kailangan, secure niya yung job, meron siyang salary increases, tsaka meron siyang benefits. Okay? So, yung mga strong of it, ibig sabihin nito, better stability and opportunities para dun sa mga employees. Okay, sila yung gumagamit. So, anong ambag ni employee sa accounting?
yung security ng kanyang trabaho, yung mga salary increase niya, tsaka mga benefits. Last, we have yung mga internal auditor, yung mga accountant, tsaka yung budget officers. Ano bang ganap nila sa accounting? So, they use accounting data para what? Mag-prepare ng reports, mag-check kung tama ba yung mga reports, and mag-monitor. Ayan, CCTV. Monitor ng mga expenses. Yung mga spending, yung mga ginastos. Yan. So, let's move sa external na mga tao sa outside world. Okay, so investor or yung mga potential investor, ang ang question nila diyan, should I buy, hold or sell shares? Okay? So ginagamit niya yung accounting para malaman kung bibili ba siya, parang ikikip ba niya muna or isi-sell niya na yung shares niya sa isang business. Okay? Yung creditors naman, sino tong mga creditors nito? Ito yung mga bangko, tsaka yung mga lenders, nagpapautang. Pare-pareho lang yan, ibang term lang. So, ang question naman nito is, can this business pay us back? Kaya nila kaming bayaran. So, anong ginagawa ni creditor? Chine-check niya yung liquidity, ibig sabihin kung maayos ba yung cash flow. Yung liquidity, yung cash flow, tsaka yung total na utang ni business bago bago niya pautangin or bago kung mapabayaran ba nila kami. Ganon. Supplier naman, ginagamit niya yung accounting information to ask kung safe ba na i-extend yung credit sa business na to. Okay? So, gini-judge din nila kung mababayaran ba sila ng on time, paid on time. Kasi supplier sila yung nagbibigay ng yung mga dry goods na pangangailangan eh, 'di ba? Kaya sila din yung nagsusupply ng services. Ganyan. So ang ginagawa nila, ginagamit nila yung accounting information to judge kung kaya ba ni business kaming bayaran on time. Kasi hindi yan na pag inabot mo ngayon, babayaran na agad kita. Hindi yan kaliwaan, no? May contract yan siya. Kunyari, ipunin lang muna, ganon, sabay isi-send at the end of, parang ganon. So, correct me if I'm wrong, pero ganon dun sa nung Jollibee ako eh. Pag may nag-deliver, hindi agad iaabot namin. Hindi yan COD ha. So, ganon sa supplier. Next, we have the government, BIR, yung mga regulatory agencies. Yan. So, ginagamit nila accounting information para sa mga tax assessment, i-check nila kung tama bang binabayaran mo na tax, regulatory compliance, kung nagko-comply ka ba, tsaka yung mga economic statistics. Ibig sabihin, to check if nagbo-boom ba, boom, paano yung boom? Kung nagbo-boom ba yung business mo or palugi ba siya? Okay. So, customers naman, so yung mga long-term contracts, gusto nilang malaman kung, halimbawa to, will this company be still alive in a few years? Ganon. Okay pa kaya to siya sa 2025? Ay, 2030. Okay, so lalo na sa mga important utilities, construction, tsaka schools. Yun yung ganap ni customer sa accounting information. And last, yung public or community. So, yung public or yung community, interested sila sa ano bang ganap nila, ba't nila check yung information, yung accounting information. Kasi gusto nilang malaman yung employment. Ay, pag nag-boom to, magpa-plus-plus tayo dito ng employees. Kapag naman na negats to, magma-minus-minus tayo ng employee. Ganon. Next, environmental and social impact. Siyempre, worried sila dun sa impact ng business sa kanila environmentally tsaka sa social. Siyempre, ganon yung mga chismosang kapitbahay, ganon. And last, yung para sa public or yung community, economic contribution to the local area. So, kung goods or plus 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 ang ganap ni business, therefore, maganda yung contribution niya sa local government. Okay, parang yung sa Kalamba.
So sobrang dami na ng mga ano dito, 'di ba? Yung mga science tech na mga company, factory, ganon. So the more na dumadami yun sila, plus 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 yan sila, the more na mag plus 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 din si Chipeco, ay mali, si Rosrizal. Syempre kasi magbabayad sila ng tax sa atin. Magbabayad, I mean sa local government. So madadagdagan yung funds ni local government. Yun siya. Okay? So that ends module 3. Bye!